Karaniwan na sa mga katutubong mangyan ang umasa sa kabundukan upang maitawid ang pang-araw-araw na pamumuhay. Subalit, kagaya ng iba pang hanap buhay, ang pagtatanim ay hindi garantiya ng maayos na pamumuhay. Katulad na lamang ng sitwasyon ni Miragel, umaagapay siya sa pagbubukid sa kanyang mga magulang. Anong ginagawa mo kapag sumasama ka sa kanila sa bukid? Nagtatanim po kami ng palay. Nagtatanim ng palay? Marunong ka magtanim ng palay? Marunong po. Oh. Ano yun? Doon sa bukid ninyo mismo or nagpapaupa sa iba? Sa aming sarili po. Sa inyong sariling bukid. So, ibig sabihin yung palay ninyo, yung kinakain ninyo sa buong taon, yun ay galing sa sarili ninyong bukid. Ay, Pang-anim sa 9 na magkakapatid. Sa edad na 16, siya ay grade 6 pa lamang. Kung tutuusin ay huli na para sa kanyang edad. Gayunpaman, ang edad ay hindi niya itinuturing na hadlang upang magpursigi sa pag-aaral. Sa halip, ay isang hamon upang mas patunayan pa ang kanyang sarili. Sa kabila ng kakapusan, siya ang top student na magtatapos ng grade 6 ngayong taon. Sa kabila ng pagdarahop ay mataas ang pangarap niya para sa kanyang sarili. Para matupad ito ay alam niya na marami pa siyang hirap na kailangang pagdaanan, sakripisyo na kailangang ilaan, at laban na kailangang ipanalo. Mga kababayan, naririto po ang kwento ng buhay ni Miragel. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. At ngayon nga pong araw na ito ay nandito pa rin tayo sa sitio Pinagbayanan dito sa Ampaluan, Occidental, Mindoro. At sa kasalukuyan ay kasama natin ang isang estudyante na siya ay grade 6 ngayong taon na ito. Alamin po natin ang kwento ng buhay ni Miragel. Hello Miragel. Ayan. Ano ang tunay na pangalan ni Miragel? Miragel lang ako. Miragel, ang anong apelyido? Tarisan po. Parisan. Okay. Ilang taon na? Miragel? Magsa-60 na po. Magsi-16. At sa kasalukuyan ay grade 6 ka pa lang. Bakit parang nahuli yung edad mo doon sa iyong grade? Nag-aral po sa private. Nag-aral ka doon sa private school. Dito po kasi sa Mindoro ay merong private school na pinapatakbo ng mga dati misyonaryong mga Amerikano, ano? Ayun. And medyo iba po yung curriculum nila na kung saan yung ibang mga estudyante ay hindi pumapasa kaagad sa grade level, no? So, iba po yung curriculum. So, yun po yung dahilan kung bakit karamihan din dito sa Pinagbayanan mas maedad na kaysa doon sa grade na kung saan sila naroroon ngayon. Okay. So, kumusta naman ang pag-aaral mo? Okay naman po. Okay naman. Anong paborito mo subject? English po. English. Anong grade mo sa English? 91 po. 91. Magaling Magaling mag-aral. So, noong grade 5 ka ba, may honor ka? Achiever lang po. Achiever. Pero ano yung average na grade mo? 87 po. 87. Pero ngayon bang grade 6 ka na, meron ng naibigay na ba sa inyo yung mga grades ninyo? Okay. So, meron ka bang award or meron ka bang honor ngayong grade 6? Meron po. Anong honor mo? With honors po. With honor. Wow. Grabe. So, ano yung average mo nung nakaraang grading period? 90 po. 90. Oh, galing
Mukhang magaling mag-aral po to si Miragel. May palayaw ka ba? Meron po. Ano? Bella po. Ha? Bella. Bella? Anong spelling ng Bella? B-E-L-A. B-E-L-A. Bella. Oo. Ganda ng palayaw, Bella. So, yung isa, si Morena. Yung isa, si Matia. Yung isa naman, si Bella. Gaganda ng mga palayaw ninyo. Ayan. So, pag-usapan natin yung pangarap mo sa buhay. Ano ang pangarap ni Bella? Teacher po eh. Teacher. Bakit mo gusto maging teacher? Para po makatulong po sa mga bata at maturuan po ng maayos. Tingin mo ba kailangan ng lugar ninyo ng mga teacher? Opo. Bakit? Para po yung mga bata din po dito maturuan po. Yun yung pangarap mo, gusto mo maging teacher. Ngayon, napag-uusapan nyo ba ng nanay at tatay mo kung makakapag diretso ka ng pag-aaral? Hindi. Hindi pa? Pero alam ba ng mga magulang mo kung ano yung gusto mong maging? Opo. Anong sabi nila? Okay daw po yun. So, ano yung plano mo pag grade 7 ka na? Saan ka papasok? Sa Talawtaw po. Sa Talawtaw? Doon ka papasok? Kanino ka titira doon? Hindi ko po alam. Ha? Hindi mo pa alam? Pero gusto mo sa Talawtaw mag-aral ng high school? Para po kasama po ang Kuya Buyin. Gusto mong kasama si Boying sa Talawtaw. So, ibig mong sabihin, gusto mong siguro maghanap doon ng matitirahan para doon ka mag-high school. Malay mo, doon ka makapag-aral, di ba? Doon ka sa amin tumira kung gusto mo. Ayan. So, basta masipag kang mag-aral. Di ba? Yun lang yung requirement. Dapat masipag kang mag-aral at hindi pwedeng mag-boyfriend. Baka naman may boyfriend ka na. Wala po. Wala ka naman boyfriend. May nanliligaw. Wala po. Wala? Okay. Paano pag may nanligaw sa'yo? Baka mapaglayaan mo yung pag-aaral. Diba? Hindi ka muna dapat magpapaligaw. Kasi, bata ka pa. Kasi, may pangarap ka pa. Diba? Gusto mo pang maging teacher. Kaya, huwag ka munang magpapaligaw. Pagka merong nagsabi na gusto kang ligawan, sabihin mo, hindi pwede dahil magtatapos pa ako ng pag-aaral. Ganon. Hindi ba ganon dapat? Kumusta ka naman dito sa bahay niyo? Maayos naman po. Ano ang ginagawa mo sa bahay pag nandito ka sa bahay? Nag-ano po din sa bahay. Naglilinis po. May mga naglalaba po pag wala pang pasok. Naglilinis sa bahay, naglalaba. Umuugoy siya. Gumagano kayo. Huwag ka umugoy. Baka mahilo yung audience natin. Ano ba ang hanap buhay ni nanay at ni tatay? Farmers po sila. Farmers. So ngayon, nasa bukid ba sila? Ang tatay po. Si tatay nasa bukid. Ano ang karaniwang ginagawa ni tatay sa bukid? Nag-ano po sa niyuban po. Niyuga naman. Okay. Nagkukopras? Opo. Ilan ba kayong magkakapatid? 9 po. 9? Ang dami niyo. Ang dami po nilang magkakapatid. Actually, medyo uso po dito sa pinagbayanan yung madaming magkakapatid. Ano? Yes po. Ayun. So, 9, pang ilan ka sa siyam na magkakapatid? Pang-anim po. Pang-anim. Yung mga kapatid mo na mas nakakatanda sa iyo, meron na ba sa kanila may asawa na? Meron po. Ilan ang may asawa sa kanila? 3 po. 3. Maaga ba silang nag-asawa? Maaga rin. Maaga silang nag-asawa. Pang-anim ka sa siyam na magkakapatid, ibig sabihin meron ka pang 3 mas nakakabatang kapatid. Meron po. Mga nag-aaral din ba sila? Opo. Okay. Sa inyong siyam na magkakapatid o dun sa mga unang nauna sa'yo, kasi sabi mo 3 ang may asawa na, so 2 ang wala pa, meron bang nakagraduate ng high school sa inyong magkakapatid? 4th year na po ang pinakapanganay po. Yung pinakapanganay nyo, 4th year
High school. College po. College. Nag-aaral siya ng college ngayon? Saan siya nag-aaral? Sa Mamburao po. Sa Mamburao. Sino ang nagpapaaral sa kanya? Hindi ko po kilala. Hindi mo kilala. So, ibig sabihin, nakikipanirahan siya sa ibang, Sa... Hindi po yata. Tapos, yung tinitirahan niya, yun ang nagpapaaral sa kanya? Ang galing Ang galing ng babae ba yun? Yung panganay niya? Babae. Tapos, 4th year college na. Ano ang course niya? BSBA po. BSBA. Wow. Bukod doon sa panganay nyo na 4th year college na ngayon, meron pa bang ibang nag-aaral ng kolehiyo? Wala na po. Wala na. So, ang sumunod na nag-aaral ay ikaw? Okay. So, na-i-inspire ka ba doon sa ate mo? Kasi nakakatawa, no? Ayun, grabe. Nakakatawa kasi meron ka ng role model, ehemplo, na pwede mong gayahin, na kumbaga nakakapag-aral, kahit hindi man masusuportahan ni nanay at tatay kasi medyo mahirap ang buhay dito sa pinagbayanan, Pero sinisikap niya na makapag-aral siya. At ngayon nga ay 4th year college na. Grabe, gagraduate na. Malapit na, no? Ilang buwan na lang. So, proud ka ba sa ate mo? Kapag ka nagkikita kayo ni ate mo, nagkakakwentuhan ba kayo? Ano yung madalas na pinag-uusapan ninyo? Huwag daw po magpapaligaw at mag-aral daw po ng mabuti. So, pinapayuhan ka ni ate mo ng ganun. Kinukwento niya din ba sa'yo yung mga hirap na pinagdadaanan niya sa para lang makapag-aral? Bumalik tayo doon sa nararanasan mo ngayon bilang estudyante, bilang grade 6 dito sa pinagbayanan. Araw-araw kang pumapasok. Araw-araw ka din bang may baon? Wala. Wala? Paano wala? Wala kang baon? Wala na, malapit po lang ang school. Pero di ba may recess sa ano? Meron po. Anong ginagawa mo pag recess? Doon po lang sa nauwi lang po at nainom. Tapos mabalik na po ulit. Nauwi ka dito sa bahay? Nainom ka ng Tubig. tubig? Tapos babalik ka na rin? Karaniwan ba yun? Na wala kang baon pag pumapasok? Okay lang naman yun sa iyo? Okay lang po. Lumaki na po kami ganyan po lang. So doon sa nabanggit mo kanina na kumbaga ay ang parang iniisip mo na sa Talaw-Taw mag-aral ng high school, yan ba ay naipaalam mo na sa mga magulang mo? Sila po ang nagsabi po na doon daw po ako mag-aral ng grade 7. Bakit daw doon? Para daw po kasama ang Kuya Boy. So gusto nila talaga na kasama mo si Boying. Pero okay lang naman na magkahiwalay kayo ng bahay. Okay lang. Okay. Sige. Masipag ka naman sa bahay. Ano ang mga ginagawa mo dito sa bahay niyo? Sabi mo kanina, naglalaba ka, ano bang ginagawa mo? Nagluluto ka ba? Marunong ka magluto? Marunong po. Anong mga alam mong lutuin? Mag-adobo ng kwan. Adobo? Okay. Sa kasalukuyang buhay ninyo dito, syempre, siyam kayo magkakapatid. Pero yung iba ay may asawa naman na. Yung mga kapatid mo ba na may asawa ay nakahiwalay na ng bahay sa inyo? Okay. So, bali, ilan pa kayo na nandito sa bahay? Ilang mga anak kayo na nandito sa bahay? 5 po. 5 kayo. So, kumusta naman ang araw-araw na pamumuhay ninyo? Maayos naman po. Ano yung karaniwang pagkain ninyo sa araw-araw? Kanin na po. Kanin. Okay. Pero may mga pagkakataon ba na nararanasan nyo pa rin na kumain ng like kamuting kahoy or ano? Meron pa din. Gaano kadalas na nararanasan nyo pa din yun? Pag minsan na lang po. Pag minsan na lang. Pero nung medyo bata ka pa ba, madalas ba ganun ang pagkain? Araw-araw po. Araw-araw. So may nakita po ako dito. Merong gabi sa balinghoy, yung kamuting kahoy. Nandito. Ayan. So meron po silang gabi.
At meron sila, ito, yung kamuting kahoy, ng balinghoy. Sabi po ni Bella, ang kumuha po niyan ay ang kanyang tatay. Ayan, para sa kanilang pamilya. Pero at least ngayon, kumbaga, nagbago na kahit papaano. Mas madalas na kanin yung kinakain ninyo kaysa sa kamuting kahoy. Yung kinakain nyo na kamuting kahoy, saan ang gagaling yun? Diyan po Sa hulo. Sariling tanim ng tatay mo? Kung sa Talauto ko kasi mag-aaral, so mapapalayo ka sa pamilya mo, mapapalayo ka sa mga kapatid mo. Tapos hindi ka naman makakauwi agad-agad papunta dito, 'di ba? Kasi minsan malakas yung alon, lalaki yung alon, so hindi agad makakauwi. Okay lamang ba sa iyo 'yun? okay lang po. Kasi parang ang mangyayari niyan, minsanan ka na lamang makakauwi, makakadalaw dito sa pamilya mo. Okay lamang sa iyo? Okay lang po. Oo. Kasi naikwento ba sa'yo ni Boying? Halimbawa si Boying, mula nung school year ng June, parang nakauwi lang siya nitong Christmas break na. 'Di ba? So, kakayanin mo ba yung ganun? Kakayanin naman. Opo. Para sa pangarap, ano? Mabuti. Ano ang ini-expect mo na honor sa pag-graduate mo ngayong elementary? With honors lang. With honors. Oo. Meron bang with high honors doon sa mga kaklase mo? Wala pa po. Wala. Puro achiever po. Puro achiever. Pero mas mataas ba ang with honors kaysa doon sa achiever? Wow. So, ibig sabihin, ikaw ikaw ba ang top 1 sa inyo? Ikaw ang top 1 doon sa grade 6. Oh, galing ah. Ayan, ako excited na kami na sa graduation mo. Sa darating na Marso ay magtatapos siya ng grade 6 ng may pinakamataas na parangal sa buong paaralan. Kung ano ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na panahon, ay tanging kapalaran na lamang ang makakapagsabi. Ganun pa man, pangako niya sa kanyang sarili na hindi siya bibitaw sa kanyang pangarap na maging guro balang araw. Senyor, ano to? Dayap? Dayap ba to? Kahil po eh. Kahel? Pero maliit pa. Ano ba? Malaki na to? Malaki na to. Kahel. Orange. Hindi po. Iba yung kahel. So ito, mapait po ito ngayon. Pero may dayap po kayo? May dayap dito? Sa bukid?